mga naririto at sa ating live, meron tayo magandang debating magaganap between Pastor Rosendo of Born Again Church and Brother Nash of the Catholic Church. Ang topic nila tonight ay patutunayan ko na ang Council of Jamnia ay naganap. At so ang affirmative natin dyan ay ang ating pastor from Born Again Church, si Pastor Rosendo. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapakan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during conclusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13. No showdowns. Back to you, Admin Nash. So umpisahan na natin, Pastor Dindor, ready ka na ba for your first presentation? Yes, ready. Yes, sir. Okay. All right. Amen. Amen. So you have 10 minutes to present. Whenever you're ready, just start. Okay, thank you, Brother Noel, at sa lahat po ng mga po natin nasa platform ay bumabati tayo na isang magandang gabi. At sa gabi pong ito ay may pinagkasunduan kami ni Brother Nash na isang mahalagang topic, na yung bang Council of Jamnia ay nag-exist. At patutunayan naman niya na yung Council of Jamnia ay isa lamang ito, myth. Unang-una ay gusto kong magbigay ng historical evidence nito. And then yung mga evidences na nag-affirm nito at yung mga nag-refutation at yung iba makita natin sa Talmud at Mishnah. Okay? Meron akong babasahin dito na sulat sa libro ni Weldon E. Bertiel na ganito ang kanyang kapahayagan about the Palestine canon. That after the destruction of Jerusalem and the temple in 70 AD, Jewish scholars moved to Jamnia for the study and teachings of the scriptures. A council of Jewish leaders in 19 AD, later called the Council of Jamnia, discussed the question of which books to include in the Old Testament canon. After some disagreement, the council officially recognized 24 books of Hebrew Testament, that is 39 books in the English Bible. This book have already been brought together by the process of selection based on popular use and value. They were recognized as containing authority, not possessed by other literature. Did the previous use practical selection of inspired books of the decision of the council constitute canonization? No? Some scholar question about the council of the authority
but the council may have been up of the scholar who did not officially represent Judaism. Nevertheless, the book recognized that the council have continued to constitute Hebrew Bible. So, pinakikita rito sa unang ebidensya ko about the author, Wyndon Bertiel, okay, na meron talagang naganap na Palestinian canon. And this is what we call the Council of Hamya. Nangyari ito na after nung tinatawag na Jerusalem Temple na nawasak, at mga Jewish scholar, nag-move sila doon sa Hamya. At doon, pinag-usapan nila, sabing ganon, regarding which book ang include nila sa Old Testament canon. Okay, mayroong mga disagreement, but finally, ay nagkasundo sila na yung inspired book of 39 was canonized by some scholar during that council. Kaya meron hong historical evidence ito, hindi myth eh. At makikita natin dito na kung natin, ang canon ay nangyari during the time doon sa Jewish leader noong 90 AD. At hindi ito imit sapagkat meron lugar meron tinatawag na place venue of canonization doon sa Hamya. At ang Hamya ay hindi myth. Ganon din, meron mga Jewish leader din na present on that time. Kaya ibig sabihin ay historical ito. At may mga ebidensya dito na kung papansinin natin ay unang-una, ito pong si Gretsch. Ibig sabihin, siya po ay great Jewish historical writer. At sabi niya gano'n, the third and final stage of canonization of the Jewish scripture have taken place at Hamne or Hamya. Kaya nga, isa yan, At sabi nga gano'n na itong si Bruce, o kaya ito si Gretsch, makikita natin na ito ay based doon sa kanyang tinatawag na study with regards to yung Mishnah and Talmud. Kaya ito ay tinanggap during 1871. Kaya ganun din naman, kung titingnan natin, yung iba pa na sumulat dito, katulad ni H.F. Ryrie, New Testament critical scholar, ang sabi niya, now we happen, sabi niya ganon, to know that the Council of Hamya where Rabbi held at sabi ganon, at Hafia, in Hafia, near Hafia, in sabing ganon, in Jerusalem, So, dito makita natin na hindi lang si Gretsch, kundi si Ryrie, si Stephen Harold din, professor na religious, sabi niya, following the Roman destruction of Jewish state, a group of distinguished, sabi ganon, rabbi, assembled at Hamya so that they consolidate the essential, sabi nga ganon, teachings and canonization of the scripture. So meron mga talagang pangyayari na naganap ito. At kung papansinin natin, some of these, sabi ko nga, ay evidences na mga scholars ang nagsabi na nangyari ito. And there is what we call, kung papatitingnan natin, even yung tinignan ko, yung Wikipedia, alam natin na minsan hindi tatanggapin ito ni Nash pero ang Wikipedia ay considered as faithful na research
with regards to facts of historical event na nangyari. Kaya nga sabing ganon, the Yahweh or the Holy Land was a council properly taken in the first century to finalize the canon of the Hebrew Scripture, the Hebrew Bible. It has been, sabing ganon, hypothesis, sabing ganon. Yung iba, ay sabi nila, naku, ay ano lang yan, hypothesis lang, yung iba naman, ang sabi nila ay myth lang yan. Pero there are evidences na mayroong mga attendees during that meeting. Katulad nga dito, one of those who attended are the Rabbi, Akiba, Rabbi Sakat, the Sadducee, and then yung tinatawag na members of the school ni Beth Medrak at Beth Dita. Kaya napakahalaga 2 minutes. Natin, na with regards to yung tinatawag na nag-exist ba yung Council of Hamya, so there are fruit. At kung papansinin natin, nirefute lang ito eh. Merong mga nag-refute ito, pero yung refutation nila ay later lang. Kung si Gretsch at saka si Ryer ay 18th century, ito mga nag-refute katulad ni W.T. Christie was first to dispute popular theory, sabi niyang ganon, entitled The Hamya Period of Jewish History. Kaya nga kailan lang nirepute ito? Sila, 1960. Lalo si John Lewis, sabing ganyan, wrote a critic of popular consequences entitled, What do we mean by Jabne or the Hamya? Si Sidney Lehman, sabing ganon, an independent writer, he challenged also yung authenticity nitong tinatawag na Council of Hamya from the University Pennsylvania. Sabi nga gano'n, 1970 lang. So, si Raymond Brown, 1990 lang. Sabi nga gano'n. Yung kanilang refutation about the Council of Hamya. Ibig sabihin, ay talagang noong time na yon, during 100 years, ay ang common belief talaga ay nangyari ito, historical ito. With all those evidences na binasa ko, plus yung kila Gretsch, kila Stephen, kila Rai, napakarami na nag-testimony. The Council of Hamya is not a myth, but historical truth. Time na po. Okay, Time is up po. Thank you very much po sa magandang presentation ng ating first presenter, Pastor Dindo of Born Again Church. Ang topic po nila ngayon ay ang Council of Jamnia ay patutunayan kong naganap. Yan ang sa pagkaalaman ng mga maraming tao dito sa Council of Jamnia. Dito nagkakaroon ng issue do sa 7 books na tinatawag na Deuterocanonical at Apocrypha ng mga Protestante sa 73 books of the Bible of the Catholic. So yun ang magiging issue natin ngayon. So dadako na po tayo ngayon sa 7 minutes cross-examination ng ating negative presenter, si Brother Nash of the Catholic Church. Brother Nash, you have 7 minutes just whenever you're ready to cross-examine our affirmative side. Are you there? Brother Nash, baka naka-mute ka. Sorry, nakamute pala ako. Yeah. Naririnig niya ako. Bro. Okay. Yes, Thank you. malinaw. Clear. Okay. So, yun nga, maraming salamat. So, first question, Pastor Dindo. Kailan nilabas ni Gretsch, anong taon nilabas ni Gretsch ang Council of Jamnia? 1871 or 1877. Yun yung noong 1871. Noong 1870. Okay. Moderator. Okay, moderator's time. Okay, ano muna tayo, Brother Nash, bigyan natin siya ng 20 seconds, So, meron ka pang 10 seconds
Meron ka pang 10 seconds, Pastor Ramon, Pastor Dindo, for your answer. Sige, go ahead. Continue. Okay, ang sabi ko nga, it was 18th century when Gretsch, no? Yung inilabas niya ito. Okay. Next question, regarding Brother the, Nash. historical events Next question. that was true. Okay, next question. Question. Naniniwala ka ba na si H.E. Ryle, actually si Ryle na binabanggit mo na si H.E. Ryle, naghango lang mula sa istorya ni Gretsch? Yes, oo, kinonfirm niya yun, ni Ryle, nasabi niya, now we happen to know, ngayon nalaman natin through Gretsch, na the Council of Anya was historical and not a myth. Next question. Okay. So naniniwala ka ba na part ng Council of Jamia si Akiba? Yes, binasa ko. There were rabbi who were present during the Council of Amiens in 70 AD. One of it is Rabbi Akiba, Rabbi Sakai, the Sanhedrin, and some of the other rabbi, rabbinic school. Next question. Okay. Next question. So anong taon pinanganak si Akiba? Wala akong info about Akiba, but then kasama siya, sabing ganon, according to history. Okay. Kasama siya sa Council of Amiens. Okay. So anong taon naman nag-aral ng rabbi o rabbinic tradition si Akiba? Wala rin akong info regarding it. At ang mahalaga rito, sabi ng ganon, he was one of the present during the determination of the canonization of So yung canonization, books. okay. Sorry. So yung canonization na ginawa nila doon, pumapatungkol ba yan sa kabuuan ng buong Hudyo? Yes, kaya sila yung mga rabbi at mga nakakaalam with regards to the yung historical historical event, history of the nation of Israel. Next question. Nag-aral sila yung Okay. Oo. So kung kumakatawan sila sa kabuuan ng buong Hudyo, ibig sabihin sama-sama ang mga sekta ng mga Hudyo during that time. Yes or no? Yeah, representative sila. There are some representative like the Sanhedrin, at dito Okay. representative sila from different forms ng party. Okay. Kung representative sila, ano ang kinakatawan na sekta ni Akiba? Walang sinabi sa history, Walang Okay. sinabi sa history. So, ano naman ang kinakatawan ni Yohanan? Anong sekta ang kinakatawan ni Yohanan? Wala rin na sinabi about the history. Yung binasa ko lang na Wala history, sinabi sa history. regarding Okay. the truth, authenticity of the what we call venue of So, the canonization. Naniniwala ka na Pharisees ang kinaaaniban nila Akiba? Maaari, pero walang historical background itong aking Walang historical background. So, ibig sabihin, Pastor Dindo, ang pinaniniwalaan mo without historical background or lack of historical background, naniniwala ka pa rin doon sa Council of Jamia although it is a lack of historical background? Yeah, kasi merong it's not a myth because merong mga present na participation, present participation of rabbi, Okay. Okay. Ilang scholars. taon? Okay. Hindi sila Naniniwala myth. ka ba nung Rabbi Akiba Okay. is not a myth. Naniniwa- Rabbi Sakel is Okay. not a myth. Hold on. Moderator's time. Brother Nash, meron pa siyang mga 5 seconds pa.
Okay, sige. Sorry. Time resume. Meron tayong 1 minute 51 seconds, no? Sige. Go ahead, Pastor. Ang ating pinag-uusapan dito ay myth, ano? Those who person are not myth. Alright, next Ikaw question rin na ang tayo po. nagsabi na they are living. Okay. Thank you. So naniniwala ka nung 90 AD, nag-canon sila? Yes or no? Yeah, during the time of the Council of Hamia, nag-canon sila. Mhm. Pero pag sinabi natin canon, ano, the scripture already been canon when they are written by the author, canon na yon. Because what we call canon is standard rule and practice. Ibig sabihin, Ilang taon- inspired. Ilang taon si God Akiba inspired nung word nag-canon of God. sila doon sa ilang taon si Akiba nung nag-canon sila sa Council of Jamia? Well, you have already accepted that Akiba is present. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, hindi siya myth. Okay. So, ibig sabihin, alam mo ba ang taon ni Akiba nung siya nag-canon doon sa Jamia? Repetition, question. Pass. Okay, next question. Okay, Pat. 37 seconds. So, ano ang book o ano ang ikinanon nila doon sa Council of Jamia? Well, inano nila ang 39 books of the 39 Hebrew Bible. Okay. 15 Saan seconds. referensya natin mababasa na 39 books ang ikinanon nila doon sa Council of Jamia? Well, binasa ko 'yon sa aking sa aking presentation about Palestinian. Wala akong narinig na 39 books sa presentation mo, Pastor Time is up Lindo. na po. Okay. Okay, sige, salamat. Thank you so much. Dito nagtatapos ang ating interrogation ng ating negative side sa affirmative natin. Ang topic natin ngayon, patutunayan ko na ang Council of Jamnia ay naganap. Brother Rasha, meron ka bang babasahin sa live or tuloy tayo? Sige. So dito dadako tayo sa negative presenter natin for his first presentation, Brother Nash of the Catholic Church. Brother Nash, you have 10 minutes whenever you're ready. Okay, thank you. So magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig, sa mga nanonood. Maraming salamat po sa nagsusubaybay. So dito po sa amin ni Pastor Dindo, patutunayan ko na ang Council of Jamia is just only a myth. Sabi niya kanina, 100 years daw bago daw i-refute yung Council of Jamia. Take note, count natin yung year, 1871, And then hindi pa ganun kasikat si Council of Jamia because it was not translated into English yet. And then noong 1900s, noong 19th century, doon pa lang i-translate yan ni H.E. Ryle into English until it became a tinatawag na common knowledge, doon sa English world, So that's why yung mga English world o nasa English world, trinay nilang alamin kung totoo nga ba ang Council of Jamia. But then, later on, they found out that the Council of Jamia is just only a myth. Bakit? Lack of evidence, lack of historical references, And yung ginamit ni H.E. Ryle for his evidence, na Council of Jamia is just only the Mishnah, to be exact. Mishnah Yadayim 3.5, babasahin natin mamaya, So, tingnan muna natin ang sabi dito, ng isang famous, this is one of the famous, doctor, historical doctor, theologist, Hebrew professor, and he is a president of biblical research, ng pangalan niya si Lee Martin MacDonald. So babasahin natin yung sinabi niya. According sa kanya, for more than, sabi niya dito, dito. So i-shortcut ko lang kasi masyado mahaba. Sabi niya dito,
At Jamia, so so the argument goes Jewish religious leader determined the final shape of the HBO, which is the Hebrew Canon o Hebrew Bible. Ngayon, sabi niya dito, it is unlikely, however, the Jewish religious leader was gathered together, there was no such as council. Malinaw po, no? Sabi dito, there was no such as council, no? Sabi niya, no? At Jamia around 90 CE made a final binding decision about their biblical canon. For as we seen, the continued to vary within Judaism up to the 4th century CE. Also, there's no appear to have been any recognized group. Wala palang iba't ibang mga sekta na naando doon. No? Nakalagay dito, sinasabi malinaw. Any recognized group of individual is speaking on behalf of all Jews. See? Ang linaw nung sinasabi nung ang linaw nung sinasabi nung doktor. No, wala palang mga evidence na naglalathala, kundi lahat yan nasa isip lang ni Gretz. Walang evidence. Kaya yung mga historians iniwan yan. No, inabandon yan. No? So search natin sa iba. No. Who started this hypothesis? Ang pangalan niya si Henry Gretz, no? Na nag-start nito noong 1871. Yan, no? Sabi niya, there's a final decision making ng biblical canon. So, kung meron biblical canon pala sa panahon nila Gretz, ng Jamia, no? Isang problema ni Pastor Dindo, tinanong ko siya ilang taon na. No? Ilang taon na pala nito, si Akiba. Ang sagot ni Pastor Dindo, hindi niya alam. Pero pag sinabi ko ngayon, malalaman yan, tapos magkakaroon siya idea, then i-refute niya. Na ngayon niya palang nalaman. Okay? Ang taon ni Akiba, pinanganak siya 50 AD. No? 50 AD pinanganak si Akiba. Then, nag-aral si Akiba at the age of 40. So, kung i-compute mo yun, no? Kung i-compute mo yun, 50 plus 40, that's 90. Ibig sabihin, during the 90 CE, no? Doon pa lang nag-aaral si Akiba. Take note, hindi siya sa Jamia nag-aaral. No? Hindi ko sasabihin yan. Ngayon, hindi siya nag-aral sa Jamia, no? At nag-aaral pa lang siya, no, ng rabbinic tradition. At naging rabbi siya at the age of 75. See? And the age of 40, yan na pinatay na si Akiba. No? Namatay si Akiba. So lumalabas, hindi part si Akiba ng Jamia. No? So, tingnan natin ang ginamit ni Pastor Dindo na reference daw ko, no, na ang pangalan Mishnah Yadayim. So babasahin natin ng Mishnah Yadayim, no. Ang nakalagay dito, all holy scriptures render the hands unclean. And the Song of Songs and Ecclesiastes render the hands unclean. Rabbi Judah says, the Song of Songs render the hands unclean, but about Ecclesiastes there are dissension. Rabbi Jose says, Ecclesiastes does not render the hands unclean, and about Song of Songs is the dissension. Rabbi Simeon says, Ecclesiastes is one of the things about which the school of Shammai adopted the more lenient, and the school of Hillel the more stringent ruling. Rabbi Simeon ben Azai said, I have heard a tradition from the 72 elders on the day that
they made Rabbi Eliezer ben Azariah head of college. Then the Song of Songs and Ecclesiastes both render the hands unclean. Rabbi Akiva said, ito na si Rabbi Akiva, no? God forbid, no man in Israel ever dispute about the Song of Songs. That is, does not render the hands unclean, for all the ages are not worth the day on which the Song of Songs was given to Israel. For all the writings are holy, but the Song of Songs is the holiest of holies. Mababasa natin yan sa Mishnah, no? Ito. Mishnah Yadayim 3.5. 2 minutes. Okay, thank you. So, may nabasa ba tayong council doon? May nabasa ba tayong Jamia? Wala. No? It was only in the head of Gretz. Walang historical evidence. So, titignan pa natin, no? According dito sa history, no? Yung Sanhedrin, no? Hindi nagtagal sa Jamia. No, after 135 CE, lumipat sila ngayon ng Usha. Pagdating sa Usha, lumipat sila ng Shefaram. Tapos lumipat sila ng Bet-Shearim. Tapos Tripozi, Tiberias. Sa Tiberias, na-dissolve sila at doon pa lang ginawa yung tinatawag na Talmud. No, yung Babylonian Talmud. No? During the first 200 years, doon pa lang naisulat yung tinatawag na Mishnah. And then after 400 years, no, in the midst of 400 years, doon pa lang naisulat yung Talmud. Kung meron na palang close canon during the first 90 CE, no, close canon na, bakit isinama nila sa Talmud ang Mishnah? Meron na palang nakakanon noon. So dapat hindi na nila isinama si Mishnah doon sa Talmud. Kasi ang Talmud binubuo ng dalawang book yan. Isang Mishnah, isang Gemara. Diba? So bakit isinama ngayon ang Talmud? Supposedly hindi na dapat isama yan. Diba? Dapat dyan law lang yan. No, batas lang yan. Sinama nila yung rabbinic literature, which is yung Mishnah. See, doon pa lang makikita mo, there's no close canon doon sa Jamia. Kaya Time is mali up. yung sinasabi ni Pastor Dindo. Ay, okay. Kasi may 17 seconds ako eh. Sige, okay. Sige. Thank you. Sige. I'm sorry. Nag-ano na. Sige, okay lang. Nag-timer na. Okay lang, yung bro. Okay lang. Oo. Oo. So, dito nagtatapos ang Okay. No worries. first presentation ng ating negative side na si Brother Nash ng RCC, no? Dadako po tayo for the 7-minute cross-examination by the affirmative. Brother Pastor Dindo, are you ready for your 7 minutes? Yes, sir. Okay, just whenever you're ready, the time will start. Brother Nas, ganda yung presentation mo. But sa tingin ko ay you lack evidence, wala kang napatunayan. But then question. Huwag ka nag-a-add home, Pastor Dindo. Oo. Yeah. Okay. Actually, ang tingin ko, ikaw yung napatunayan. Okay, time pause. 6 minutes 45 seconds. So no side comments tayo. Let's proceed to the questions. Go ahead po. Yung author ng book, si MacDonald, kailan na i-print yung kanyang book? Actually, Pastor Dindo, no need na yung printing niya kung kailan na-print. Ang importante doon, yung study niya is very accurate. Sige, next question. Related ito kailan siya na-print? Anong year? It doesn't matter nga para sa akin. It matters for the authenticity of the author. Baka naman sabi hindi mo printed dyan. Teka, sumasagot ako, Pastor Dindo. Meron yata akong segundo. No? So sabi mo kanina, nung tinatanong kita kung ilang taon na si ganito, sabi mo hindi na kailangan. So ang sagot ko ngayon sa'yo, kung tinatanong mo kung kailan na i-print yan, hindi na kailangan. Ang importante next question. sa akin, ang importante is yung
accurate yung ano niya, yung Pastor study. Dindo, Sige, next question. Okay, yung bang ano, yung bang Hamnia na place, myth ba yun o reality? No, we're not Categorical. talking about Yeah. Oo. So, reality yon. So, sasagot ako ha. We're not talking about sa place, kung yung place bang Jamia is myth. No? We're not talking about the place. We're talking about your myth about the council, not the Jamia itself. No? So, dyan pa lang, Okay. iba na yon. Ibang, iba yung tinatanong mo. Hindi Next pasok doon question. sa point mo. Okay. Question, si Akiba ba na sinabi mo, Brother Nash, real person ba siya o myth siya? Oo, si Akiba is a real person, but yet he is not part of Jamia. Sinabi mo, nabuhay si ano, no? Si Akiba ng 50 AD. At kailan yung Council of Hamnia? Oo, pinanganak si Akiba 50 AD, 90 AD naman yung Jamia, which is nag-aaral pa lang si Akiba at hindi pa siya rabay. Tanong, nung 90 AD, ilang taon na si ano? 40, dahil at the age of 40, no, dahil Okay, at the age of 40, doon pa lang nag-aaral si Akiba bilang isang hindi pa siya doon. Kumbaga estudyante pa lang siya, hindi pa siya rabay. Okay, meron ka bang research o resource na makikita mo na siya hindi pa rabay at the age of 40? Yes or Okay. no? Oo, meron. Papakita ko sa'yo. Babasahin ko mismo yung ginamit mo. Okay na. Oo. May 20 seconds So, po. Sige, meron ka pa Ah, 10 seconds, bro. Oo. Ano yung Mishnah? Ano ang pinag-usapan nila ang Okay. Mishnah? Okay, time pause tayo, time pause. Time pause tayo. Time? Pastor Dindo, wag po natin kalimutan yung 20 seconds po na ako po magsasabi ng next question po. Okay. Brother Nas, meron ka pang few seconds kung meron kang idadagdag? Okay. So, yung kay Akiba, no? Babasahin ko lang si Akiba. Yung sinasabi ni Pastor Dindo. Nakalagay dito, Hold no? on. Okay ba sa iyo, Pastor Dindo, na basahin? Naka-pause yung time? Or gusto mo na Okay next na ako. question na? Okay. Okay. Brother Nas, next question tayo. Sige. Okay. Next question. With regards to Mishnah, can you i-define mo nga ano ba yung Mishnah? So, yung Mishnah, that is a rabbinic literature. Okay. Next question. Okay. Next question. Next question. Ano naman yung Talmud? Talmud, yan yung binubuo ng law, no? Law at ng rabbinic literature. Okay. So, ibig ba sabihin dito kung mapatunayan ko na totoo itong Hamya, accepted mo yung 39 books? Yung Hindi Hamya, kasama Deuterocanonical? kung patutunayan mo na yung Jamia ay totoo, naniniwala ako yung Jamia totoo kasi lugar yan eh. Pero ang hindi ako naniniwala sa'yo is yung sinasabi mong merong council sa Jamia na binuo ng iba't ibang mga sekta ng mga Hudyo. Dahil tinanong kita kanina kung meron, sabi mo wala kang alam. Next question. Meron ka bang mga kilalang nag-refute? At anong year nila inumpisahan i-refute si Gretsch? So ganito, pinakita ko na sa iyo yung ni-refute ko, no? Patunay doon sa mga tong mga doctors, no? Bibigyan pa ito ng isa pa para sa kaalaman mo, no? Next question na po tayo. Tapos na Ay, yung 20 sorry. seconds. 1 minute 36 seconds ang left. Go ahead. Next question. Okay, question. Ulitin ko uli. Anong year at sino yung first nag-refute kay Greg?
Sa akin, maraming nag-refute kay Grits. Hindi lang si Lee Martin McDonald. No? Maraming nag-refute sa kanya. So, babasahin natin ngayon. So, yet it should be noted that the council did not Okay. speak for... Oh, teka, sumasagot ako eh. 2 seconds. Sige, Next Bro Noel, binabali niya yung sagot ko. Sige. Ang tanong ko ano, kasi proceed tayo, ulitin ko, or- no? Okay, 53 seconds left. Okay, go ahead and next. Okay, Next, ang tanong ko next kasi, who is the first to refute? First to refute Rich regarding Oo. the ano, Oo. Okay, Sabi first ko to nga, refute maraming daw, Brother nag-refute Nash. yan. Oo. So, maraming nag-refute kay Grits. No? Hindi ko nga kilala kung sino pa yung iba. Pero may mga kilala rin ako, kagaya ni Lee Martin McDonald. And yung mga ibang researcher galing mula doon sa Encyclopedia Judaica na nire-refute si Grits. Okay, next question. Meron tayong 13 next seconds left. question. Ano Last ba question, ang last answer. refute nila? Myth ba sabi Oo. nila o theory? Oo, myth. Myth or theory, pag sinabing theory, hindi yan napatunayan. Just only a theory. That's not concluded. No? O kagaya nito, sabi dito, yet it should be noted that the council did not speak for the all Jews. Right. There were Jews living in Utopia who did not hear it and did Okay not na. accept the decision of Jamia. Time is up. Okay. Alright. Dito nagtatapos ang ating cross-examination. First examination for our negative side. So, dadako tayo sa ating rebuttal round. Tig 10 minutes ulit sila. Ang ating topic para sa mga tao na nakikinig sa live ay ang patutunayan ko na ang Council of Jamnia ay naganap. Pastor Dindo, you have 10 minutes. The battle round. Whenever you're ready, your time will start. Yes, ready. Okay, salamat Noel, Brother Noel. Dito binatutunayan ko na nag-exist ang Council of Jamnia at siya naman myth. Nakita ko na wala siyang matibay na dahilan na sabihing myth yung Council of Jamnia. Unang-una, nang tinanong ko siya, meron bang place of Jamnia? Myth ba yun? Sabi niya reality, nangangahulugan di myth, yung talagang pinagdausan, yung place o venue na nagkaroon ng council. Pangalawa ay tinanong ko rin siya, kung si Akiba ay myth. Sinabi niya rin ay hindi naman pala myth. So nangangahulugan, hindi myth eh. Bakit? Kasi merong place o venue na pinagdausan at merong present. No? Nagbigay ako ng marami pero si Akiba lang inano niya. Si Akiba kasi 40, he could be one of the, kung talagang magaling siya, rabbi. Tinawag nga siyang rabbi. Ang mahalaga ron ay reality rin si Akiba. He's not a myth. Nakakahulugan, makita natin ito talaga kasi very important itong issue nito Bakit? Dahil yung mga nagsasabi na ito ay myth, ibig sabihin ay yung tinatawag na disputed na books. Yung Apocrypha ay hindi totoo, yung Deuterocanonico kasi ang Hebrew meron lamang doon sa Council of Jamnia 39 books. Hindi kasama yung Deuterocanonico o yung Apocrypha. So, ano intention nila? Bakit sinabing myth ito? Kasi it was already proclaimed 1800th century pa na ito ay talagang biblical o historical fact. Historical na merong Jamnia. Merong Akiba, merong mga present. Hindi niya rito napatutuhan ang myth ito mga ito so, ibig sabihin ay mahina yung kanyang ebidensya. Ako nagbigay ng mga evidence, tsaka nag-refute.
basahin ko yung sabi niya rito na Mishnah. Kasi ang Mishnah, kung titingnan natin, it is a study of repetition, of first major collection of Jewish tradition. Mga Jewish tradition lang yun mga oral tradition. No? Yung iba, hindi fact talaga. No? 200 years, ibig sabihin, yung Council of Ham niya, 90 Meron na, 90 AD. 200 pa yan. No? Ano sinasabi ron? Ganito, yung Mishnah ay, Yadin, 3.5. Question are raised concerning the inclusion of Songs of Solomon sa Ecclesiastes. Binasa nyo to The rabbi stated sacred book, defile the hedge. The meaning of the phrase is uncertain, but it implies a recognition of special sanctity of some writings and not for others. The special sanctity of book which defiled the hedge was marked of canonicity. Some rabbi argued that the songs rendered the hands unclean, and other argued that Ecclesiastes rendered the hands unclean. At the Council of Hamnia in 19 AD, rabbis agreed that book books are sacred scripture. So nangangahulugan doon pa lang sa Hamnia ay meron na talagang basis si Rich Grich, na pinag-usapan nga ron yung tungkol sa tatanggapin ba nila yung Songs of Songs at saka tatanggapin ba nila. Dahil ito, sabi nga ganon, ay defile hands. Ibig sabihin, yung sumulat, hindi hindi malinis ang kamay kasi alam mo naman itong songs of songs. Yan, meron diyan yung mga hindi magandang mga wordings lalo sa sa babae. Kaya ganun din yung Ecclesiastes. Kaya nila yon, pinag-usapan nila yon doon. And nakasulat yun sa Mishnah, yung sinabi niya. Kulang yung kanyang info Kaya ang sabi rito sa aking author ng book ay at the Council of Hamnia in 90 AD, rabbis agreed that both books are sacred and scripture. Totoo ba yun na sacred scripture? Andiyan din sa Solomon, andiyan din ang Ecclesiastes So nakakahulugan, totoo yung aking hawak na book tungkol sa Hamnia. Kaya kung papansinin dito natin, tinanong ko sa kanya, sino ba yung first na nag-refute nito at anong taon? Kasi si Grich nga, 18th century pa to ang tagal-tagal na panahon. Bakit ito, dinispute? Kasi baka kung i-dispute ito, ibig sabihin, ang Roman Catholic talaga ang tama. Sila yung nag-canonize. Yung first na nag-dispute, sabi ko nga, si W.N. Christie. At saka si Jack Lewis, 1960. Ibig sabihin, 100 years. Ano ang idea nila? Bakit pa nila ni-refute ito after 100 years? Yung established na info na historical ang Hamnia. Anong reason? Doon mo makikita na merong tinatawag na underlying reason. Ang isa lang doon ay talagang yung pinag-aanuhan lang itong tunay na yung isasama ba bakit nawala yung tinatawag na apocrypha o yung Deuterocanonical sa Hebrew Tanakh Hebrew Bible. Ito kasi ginagamit ng Protestante kasi doon yon sa tinatawag na Septuagint yung tinatawag na apocrypha na. Pero pagdating dito sa mga Protestante, tinanggal nila yon at saka tinanggal na mga Jewish yon na scholar. At hindi nila tinatanggap yung apocrypha. Kaya ang battle nito as historical or faith. So, kung ang dito kasi ang nangyari rito ay nang nagkaroon tinatawag na yung si Rabbi Yahonan
Parabay, nirelocate nila yung city of Habre, no? At humingi sila ng permission sa Roman Empire noong 70 AD na wasak yung kanilang bansa na magtayo sila, sabing gano'n, ng school. Kaya itong school na ito, ay inaano nila ito na dito sa building na ito, school building, dito event na sa Yamne o sa Yamna na ginawa yung tinatawag na authenticity ng tinatawag 2 minutes. na itong Hamya, Council of Hamya. Kaya lang, ang inaano nila, tinatarget nila na yung school, ang pinag-usapan lang daw yung unclean hands ng Ecclesiastes at saka ng Songs of Solomon. Hindi kasama yung tinatawag na 39 books. Kasama raw doon, sabi gano'n, hindi naman daw na-canonize yun. Kaya kung papansinin natin, may record dito sa Hamya na kasama talaga yun, pinag-usapan yun. May recorded na kahit na doon sa Talmud. Ano ba yung Talmud? Ang Talmud, sabi ng gano'n, ay central text na Judaism. Ito yung primary source ng Jewish religion. Tawag nila rito sa law ay halakha. Kaya kung papansinin natin, yung Hamya, ano lang yan, sabing gano'n, it's more of what we call, more of oral, tradition. Pero kung papansinin natin dito, even if it's a tradition, ay napag-usapan talaga doon. Meron talaga, canonization of 39 books of the Jewish scripture. Kaya dito, battle of truth ito Kasi kung talagang hindi nagkaroon, ibig sabihin mali yung ating Bible na 39 books at tama yung Catholic Bible. Kasi ang rito, very critical analysis dito, yung intention nila Stephen Time is up. Intention nila regarding tinatawag na niya. Time na po tayo. Okay, thank you. Opo, maraming salamat sa ating first rebuttal round of our Pastor Dindo of the Born Again. Ngayon, dadako tayo sa 7 minutes cross-examination. Pero bago tayo dumako dyan, gusto nyo ba gawing 30 seconds ang pagsagot? Kasi parang ang 20 seconds, parang ayaw tayong pasagutin Sige lang. 30 seconds? Okay lang. Sige lang. What do you think? Sige lang, bro. Okay, so ngayong cross-examination, 30 seconds ang pagsagot, ha? O sige, Brother Nash, you have 7 minutes whenever Okay. you're ready. Sabi mo, Pastor Dindo, na mayroong kinanon na 39 books yan. Saan sa Yadayim binanggit na meron silang 39 books na pinag-usapan? Binasa ko na kanina sa Mishnah, ito yung disputed books. Kasama yon Songs of Songs at saka yung Ecclesiastes na sinama sa 39 books. Mr. Moderator, meron po akong concern. Okay, pause time. 29 seconds. Ano po yung So, objection, ang concern ko, tinatanong ko siya, saan sa Yadayim, sa Mishnah Yadayim, mababasa? Kasi kung Mishnah Yadayim 3.5, yun yung umpisa. No, yun yung umpisa na mababasa mo. Yung kabuuan nung tinatawag na defiling hands. No? So, saan naman doon sa Mishnah mababasa? O, saan sa Mishnah question. mababasa? O sa Yadayim? No? Kasi ang Mishnah binubuo ng 6 na section. So, doon tayo sa Yadayim. So, doon sa Yadayim, sa Mishnah Yadayim, saan naman doon mababasa na nagkanon sila ng 39 books na sinabi niya kanina na nagkakanon ng 39 books doon sa Mishnah. Okay. So, saan doon? Anong Okay, chapter okay, mababasa? brother.
So, Brother Dindo, naintindihan mo yung tanong? Saan doon? Okay. Okay, proceed tayo. Okay. Go ahead. 30 seconds. Okay, sinabi ko na kanina, no, miss na Yadaim 3.5, ano. Wala akong kopya rito, Yadaim 3.5, ano. Doon, makikita natin sa Mishnah. Iyon ang aking aking answer. Sige, next Yes, question ma'am. tayo, Binanggit Brother ba Dan. doon sa Mishnah Yadayim? Okay, binanggit ba sa Mishnah Yadayim 3.5 ang 39 books? Yes or no? Okay, categorical Wala po. akong kopya rito, sabi ko nga Yadaim 3.5, pero ayon sa aking source, Wala akong, sa alam mo, aking pares natin author, alam ang Yadayim, pares natin alam yung Yadayim 3.5, hindi yan natin matanong ko. Ang tinatanong ko, sumasagot pa ako. yes or Pastor Dindo, ano tayo categorical and then explain? Meron ka pa categorical 20 seconds, Pastor. Go ahead. Hindi mo Sinabi naman ko na, sinasagot ng Mishnah categorical yung Yadaim tanong ko eh. 3.5, kasi ang Ang author tanong ko sa iyo, saan sa binanggit ba sa Mishnah Yadayim ang 39 books? Yes or no? well, sa Yes or aking, no tayo, Pastor? sa aking binasa dito, no, kay Weldon Vertien, yung source ko, ang nakalagay sa kanya ay Yadaim 3.5. Ngayon, hindi naman niya inilagay dito yung complete letters Sige, next question po tayo ngayon. about Next Yadaim. question, Brother So, Dan. So, ibig sabihin, hindi mo nabasa ang 39 books sa Mishnah Yadayim 3.5. Yes or no? Well, sa source Categorical ko, po. sabi niya, at the Council of Hamya, Rabbi agreed, both books, record No, scripture, no, no, no. ibig sabihin, Mr. Ay, Moderator, with regards time to my pause. source, Time pause po muna binabasa- tayo. Mr. Moderator, Meron po kayong 20 seconds to answer. Ang pinapatanong no. ko, nabasa niyo raw po ba yung 39 books? Yung ba yung tanong mo, Brother Dan? sabi ko sa kanya, wala Yes, nga ang akong tanong ko kopya sa kanya, So, nabasa ba niya na merong 39 books doon sa Mishnah Yadayim 3.5? Yes or no? Hindi siya sumasagot. Pastor kung Dindo, nabasa bago niya kayo o sumagot. Okay. Pastor Dindo, bago kayo sumagot, meron pa kayong 20 seconds. Ang unahin niyo po, yes Okay. or no muna. Go ahead. No, kasi sinabi ko na sa No. kanya na wala akong kopya, nangangahulugan, di ko nabasa. Hmm. But my source, yung aking author dito, binasa ko na kanina na canonized yung 39 books dito sa tinatawag na Okay, next question po tayo. Next question na po, Brother Dan. So, So, alam mo ba na may nakalagay na 39 books doon sa Mishnah Yadayim? Yes or no? answered, Sabi ko sa Palestinian canon, binanggit dito ng author Mr. Moderator, na merong Mr. Time pause, Moderator, 4 minutes, 8 seconds. Okay. Ano yan, brother? simple lang ang tanong ko. Alam niya ba na merong 39 books na binanggit doon sa Mishnah Yadayim? Yes or no? Ang Ayan. sagot Yes ko or no po tayo, sa Pastor? Yes or Palestinian no? canon, yes na according dito sa aking book author, okay, na sinabi nga rito na after this agreement, the council officially recognized the 24 books or the 39 books. Okay, next Binasa ko na question yung po. unang presentation ko sa Palestinian canon Okay, next question po tayo. I'm not talking Next about question. doon sa council na sinasabi nung author mo na dinedeclare niya. I'm asking you doon sa Mishnah mismo. Kung merong binabanggit sa Mishnah na 39 books, hindi yung sa claim ng author mo na sa council na already sinasabi answered. mo. Sinagot Mr. ko na. Moderator, nagsasalita pa po ako. Okay. Oo. Okay, So, yung patapusin tanong po ko sa- natin yung question po. Oo. Yung tanong ko sa kanya, hindi pa tungkol doon sa author niya, kung ano yung sinabi ng author niya.
Ang tinatanong ko, kung meron bang 39 books doon sa Mishnah na pinag-usapan doon sa Yadayim? Yan. Meron po bang 39 Yes. books sa Mishnah? Okay. O, time resume po tayo. Ayon dito sa author ko. Kaya nga, siya rin yung Douglas niya, yung ano niya, McDonald niya, yun din ang author niya eh. Magbay-base lang lang kami sa research and author. Eh ngayon, i-refute niya itong author na ito. Meron. Binanggit ko na yan sa press presentation ko, tsaka binanggit ko sa disputed books about unclean books na sinabi nga. No? So, it depends upon our author kung sino Okay. paniniwalaan natin. Next question Kaya po. nga tinanong ko ito kanina, hindi pa Next question, Pastor anong Dindo. ginagawa yung kanyang Next Pastor question po Dindo. tayo. Next question, Pastor Dindo. Next question. So, ganito ang question ko sa Pastor Dindo, no? During that time na isinulat nila ang Mishnah, no? Nasaan lugar sila nung naisulat ang Mishnah? Well, wala. 200 years pa na isulat ang Mishnah eh. Sila'y nabuhay nung year 70 AD. Okay, so 200. Kaya So wala. it means Sumasagot it pa means ako. 200 AD. Brother Nas, bigyan natin siya ng time. Meron pa siyang 15 seconds. Okay. Sige Oo. bro, paso din. Unrelated yung tanong. Mali yung tanong. Kasi ang Mishnah is 200 years. No? Samantalang Okay, next itong question. pinag-usapan namin is So, 90 ibig sabihin- to 90 AD. Ibig Ang layo sabihin, na. Pastor Dindo, ibig sabihin 200 years after 90 AD na isulat ang Mishnah. Yes or no? Almost. Okay. So kung 200 years na isulat ang Mishnah, no? Anong taon naman naging rabbi etong si Akiba? Well, according to sa author ko, ay kasama siya, no? Si Rabbi Akiba during the first council of Hamya. In Mr. 70 Moderator, ang tanong ko lang 90 naman, AD. anong Okay, taon time naging pause rabbi for- si Akiba? Oo, anong 44 seconds left anong taon naging rabbi si sino yun? Si Akiba. That was already answered before pa eh. Kasi Sagot tinanong po. niya na sa akin yan. Repetition. Ah, Sinabi yes. ko nga, wala akong record noon. Siya may record ng buhay ni Akiba. Na? Pero Akiba was present. And Akiba, sabi ko nga, is not a myth. Yun ang pinag-uusapan Okay, namin next dito. question myth, po tayo. Last Reality question, eh. last answer. Last question, last answer. Oh. Sige po. Okay. Oo. So ang stand wait lang pa Bro Noel. So hindi ko stand dito kung myth si Akiba o Okay. hindi. Distortion 'yun eh. Ang stand ko dito yung Jamia Council, Okay. yung council sa Jamia. Alright. Hindi sila No side Akiba. comments tayo sa rebuttal natin. Sa Oo. rebuttal natin, ano yan? Meron kang last question, ano ko tapos lang, pa-answerin natin siya ng last. Oo. Yes, Sige. your clarification. Oo. Mhm. Sige, bro. i-rebat ko na Bro Noel. Ay, okay. So, ano na natin, wait na natin yung 9 seconds mo, bro. Okay. So, dadako po tayo sa rebuttal round ng ating negative side, si Brother Nash of the Catholic Church. Ang topic po nila ngayon is patutunayan ko na ang Council of Jamnia ay naganap, realistic, So, negative side natin si Brother Nash. So, Brother Nash, kapag may time ka, pagka ready ka na, your 10 minutes will start, bro. Yes, sige, salamat, no? So, mag-share screen lang ako. About 75 or 80 years old, doon pa lang siya naging rabbi. Kung ang Council of Jamia is 90 AD, during that time, 40 years old pa lang si Akiba. No? Na sinasabi nito ni Pastor Dindo. So, hindi niya alam, hindi niya alam yan. No? Malinaw na sinabi niya, wala siyang alam diyan. No? And then yung claim na sinasabi niyang author which is unknown, no?
Hindi natin alam kung totoo may author siya o sinasabi ng author niya. Kung ano man yung sinabi ng author niya, that is unknown. But yet, no, sabi dito, malinaw, no? Mababasahin natin na yung claim ng Council of Gambia, no, is just already abandoned. No? Bakit hindi napatunayan yan ng iilang tao lang? No? Sabi nga hindi, nung 1800s pa to na ano, yun nga eh, nung 18th century lang lumitaw yan eh, paano nung 17th century diyan, pababa? Walang Council of Jamia kasi walang nag-exist. No? It's just only in the mind of Heinrich Gritz. No? Nasa isip lang ni Heinrich Gritz yun. Nag-conclude lang si Heinrich Gritz, no, na dinala nung 18th century, 1871 at nung 1900s, doon pa lang nag-uumpisang lumaganap yan. Kaya sabi niya, hindi nga nire-refuted. Eh, doon pala nag-start lumaganap yung kwento ni Gritz sa Council of Jamia na yan. Doon pala nag-start yan, noong 1900s. No? So, doon palang ito rin na-state yan ni H.E. Ryle. No? Itong si Ryle, na ginawa ni Ryle, no, nung ito rin na-slate into English, kung ano yung sinabi ni Gritz, no? Eh, naging common knowledge ngayon sa English, but yet, siyempre, ang mga tao, hindi naman mangmang. Diba? So, yung mga tao, they make sure na kung totoo ba itong claim na to. Take note, no? Yung ginagamit yung reference sa Pastor Dindo, it is not a Catholic reference. No, hindi ko mula sa Katoliko. Si Lee Martin McDonald is not a Catholic. Okay? So, kaya yung ginagamit ko sa'yo is very neutral. Hindi ako gumagamit ng ayon sa amin. Lalo na pag gagamit ako ng ayon sa amin. Yeah? So, hindi kita ginagamitan ng Catholic reference. Ginagamitan kita ng anti-Catholic reference. No? This is a doctor. Yung ginagamit ko sa yung reference, isa siyang doktor. No? Historical President of Biblical Research. No? Pag sinabi ng President of Biblical Research, pinakamataas na institution niyan ng Biblical Research. No, kahit saan ka pumunta, siya yung presidente. No? Kaya yung sinasabi mo author, under niya lang yun. No? So ito, yung binibigay ko sa'yo, no, napaka accurate ng study niya. Ikaw ang walang napatunayan dito. So babasa tayo ng Mishnah, no? Sa Mishnah Yadayim. Babasahin natin. Tinanong kita kung may makikita tayo, no, na 39 books. No? Eh wala ka naman nabasa 39 books. So babasa tayo ng Mishnah. Yan. So, available naman ang Mishnah sa internet eh. Maraming bumabasa ng Mishnah eh. Kasi hindi naman hindi naman secret writings to eh. So, this is very available in the internet. Kaya tinatanong kita, may mababasa ba 39 books dyan? O sige, babasa tayo. Sabi dito, a scroll in which the writing has become erased and 85 letters not books, 85 letters remain, as many as beginning. Nakalagay dito, and it came to pass when arc of a forward defiles the hand, a single sheet on which were written 85 letters. Yung 85 letters lang pala yung pinag-uusapan nila dito. Not books. Kung i-compare mo yung 85 letters sa isang books, kukulangin yung books. Ay, kukulangin yung letter. Diba? So, they're talking about 85 letters. No, nagde-defile ng hand. Take note, dalawa lang ang pinag-uusapan nilang books dito. No? Kahit basahin mo buong Mishnah Yadayim, no? Kahit basahin mo yan, buong Mishnah Yadayim. Tandaan mo, ang Mishnah, binubuo yan ng 6 na seksyon, no? Ito, 6 na seksyon ng Mishnah. Unang seksyon, ibigay ko sa'yo, no? Zeraim. Yan ang unang seksyon. Ang ibig sabihin ng Zeraim is seeds, no? Doon naman sa ikalawang section, Moed. Nang ibig sabihin, set feast. Ikatlong section, Nashim. Nang ibig sabihin, babae o women. No? Dazakim naman, ang ikaapat na section, ibig sabihin, damage. No? Oh. Kodashim. Nang ibig sabihin, hollow things. No?
Then, sa Teharot, no? Sa section ng Teharot, doon mo mababasa yung Yadaim. Nang ibig sabihin ng Yadaim, hands. So, ang section na binabasa ko, yung buong section kanina, na binasa ko, buong section ng Yadaim yon. Walang putol yon. No, yung binasa ko sa'yo kanina, nung yung present ko, walang putol na Yadaim yon. Buong section ng Yadaim yon para sabihin mong pinutol ko. Wala ka naman palang kopya, magsasalita ka, mamamatang kang pinutol ko. Ako may kopya ako ng Yadaim. Oh. So, hindi ko pinutol yung Yadaim. Buong section yun. Doon sa binasa ko, may nabasa ba tayo, may narinig ba kayong 39 books na kiniklaim mo? Wala naman 39 books doon. Ang pinag-usapan lang nila doon, yung tinatawag na Song of Songs and yung Ecclesiastes. That's it. Wala sila pinag-usapan na canon, na ika-canon natin yung 39 books, tatanggalin natin. No, wala silang ganon. No? Ang hindi mo kasi maintindihan, during the time of Origin, no, nung nagtatalo si Origin at yung ibang mga Jew, no, nakarating din yun kay Akiba, no, na ginagamit ni Origin, no, pag nakalaban yung mga Jew, ginagamit ni Origin yung mga yung mga deuterocanonicals against sa Jew, na walang magawa yung mga Hudyo dahil tanggap nila yung mga libro na yun. No? Because during that time, sabi ko nga sa'yo, there is no official canon. Kaya nga hindi na sila nagkakanon sila nung 400 CE. Dahil kung meron ng official canon nung 90 CE, nagkaroon na ng closed canon, bakit pa sila nagcanon nung 400 CE? So ibig sabihin, remake nila yung rules nila. No, Pastor Dindo? Dito makikita natin yung reference mo kulang. Ikalawa, yung knowledge mo when it comes to history hindi accurate, no? Computation mo kulang, basis mo wala ang basis eh. Sabi mo wala kang dala, wala kang ganito. So ako binabasahan kita ng mga basis, no? So according doon sa lahat na nilatag mo, all in all, hindi mo natindigan na nag-exist ang Council of Jamia dahil walang council doon. Tinanong kita, meron bang mga iba't ibang sekta doon? Sekta lang ng Pharisees yun nando doon eh. Pag sinabi mong Council of Jamia at nagsalita sila sa kabuuan ng mga Hudyo, iba't ibang mga sekta ng mga Hudyo ang nando doon. Wala nga sekta na naka-record doon. Wala kang mababasa even kahit ang history. No? Walang sekta ng mga Hudyo. So, paano ka magpapatawag ng INC? Paano ka magpapatawag ng JWSDA? Catholic pa, pagsasama-samahin mo. No? Ganun ang ginagawa mo. Ganun ang ginagawa sa Jamia na walang nangyaring ganun. No? Walang nangyaring ganun na iba't ibang sekta. Na sekta ng Mutine, sekta ng Sadducees, sekta ng Pharisees, no? Walang nagsama-sama para tumayo sa konseho, magsalita in behalf ng kanilang sekta. Kaya dyan palang sablay na yung latag mo, Pastor Tito. Kaya nga, ayon dito sa mga scholar, sa mga dalubhasa, no, ang Council of Jamia is just only a myth. It's just only came from the mind, no, ni Henry Gritz. Kaya nga 18th century lang lumitaw yan, no? Kasi hindi nga nag-exist yan. Nag-conclude lang si Henry Gritz. See? So doon pa lang makikita natin na kulang-kulang yung mga nilalatag mong reference. Well, binasa ko yung defiling hands, no? Doon sa Yadaim. Ay, sige, salamat. Thank you so much. Dito nagtatapos yung 10 minutes rebuttal ng ating negative side na si Brother Nash of the Catholic Church. Ngayon dadako tayo sa 7 minutes na cross-examination by the affirmative. Ang topic natin ngayon, patutunayan ko ng Council of Jamia ay naganap. So, Pastor Dindo, you have 7 minutes. Tapos 30 seconds ang pagsagot. Always remember categorical and then you have your time to expound. Okay, go ahead, brother. Yes. Brother Nash, naunawaan mo ba na ang ating topic ay
patutunayan ko na real ang Council of Hamya. Yes, nauunawaan ko ang topic natin. Patutunayan mo na nagkaroon ng Council of Jamia. At malinaw din sa topic natin na hindi about ito na patutunayan mo na nag-exist si Akiba. Hindi ganon, no? Yung Council of Jamia ang patutunayan mo, hindi sila Akiba. Dahil ikino-connect mo lang pilit si Akiba doon sa Jamia. Okay. Next question. So, accept mo na ang patutunayan mo ay myth, ang Council of Hamya. Actually, hindi ko lang patutunayan. It's already proven. Pinatunayan ko na at pinatunayan na ng ibang dalubhasa. Okay. So, nangangahulugan ang ating pinag-uusapan, myth over reality. Accept mo ba? Yes or no? Yes. Oo, actually, nasa reality ako, Pastor Dindo. Okay. So, tatanungin kita, no? Yung bang place of Hamya is a myth or reality? O ulitin ko, Pastor Dindo, we're not talking about the place, no? We're talking about the council. Kung meron bang konseho na nabuo doon sa Jamia. We're not talking about the place. Kaya nga Okay. Council of Jamia. Hindi the place of Jamia. Oo. Ina-accept mo nga na there is a place of Hamya. Oo, meron. Yes or no? Okay. Yes. Ang Kasi council sinabi mo si lang ang hindi Akiba. ko in-accept. Okay, meron kang 30 seconds, Brother Nas, para Oo. mag-expound. Oo. So, hindi ko ina-accept yung council sa Jamia. Yung Jamia ina-accept ko. Yes. 'Di ba? Totoo yun yung Jamia. But the council itself, no, that is not accepted. Never been accepted. It's not acceptable. Okay. Next. Accepted mo rin na binanggit mo si Rabbi Akiba na siya ay myth ba siya o real person? Accepted ko si Akiba, no? Ang topic natin, patutunayan mo ang Council of Jamia nag-exist. Hindi mo patutunayan kung nag-exist ba si Akiba o hindi. No? Dahil both ng parties, ikaw ako, we do believe that Akiba exists. No? Pero ang problem diyan kung si Akiba ba part ng Jamia, hindi mo mapatunayan si Akiba part ng Jamia. Okay? Next. So, yung sabi mo ay it is a battle of our our author na si MacDonald. Sabi mo Catholic siya. Kailan ipinrint yung kanyang book? Correction. Hindi ko sinabing Catholic si MacDonald, no? Never kong binanggit na si MacDonald is a Catholic. Ang sabi ko, Okay. si MacDonald is not a Catholic. Gumagamit ako ng reference na non-Catholic reference. Okay, good. Therefore, si MacDonald ay hindi siya Catholic. Kailan ipinrint yung kanyang book? Actually, prinint ang kanyang book this lately na lang, Pastor Dindo. But the Ano point is, ngayon lang to na i-print, no? Late 2000, no? Na-print yung book niya late 2000, but it doesn't mean na na-print ng 2000, no? Hindi to totoo, no? Either 2000 ito na-print, pero ang kanyang study is very accurate. Okay. Next. Yung sinabi mo, no? Na yung Yadaim, no? Kailan yung Yadaim? Kailan ito nangyari? Actually, yung Yadaim, nangyari yan during 135 CE. No? Yung defining hands. That is 135 CE. Wala na sila sa Jamia noon. Nasa Usha na sila. Kailan naman sinasabi na nangyari yung Hamya? Anong taon? Anong nangyari ang Hamya? Hindi nga nangyari ang Council of Jamia. Kung tatanungin mo, kung ang tanong mo is yung School of Jamia, that is 90 CE. School. Okay. Not Council. Okay. Nangahulugan ay nauna yung supposed to be Council of Hamya
kesa sa Miss Daily. Yes or no? Pakiulit yung question, Pastor Dindo. Ibig sabihin, supposed to be, sa presentation ko, ay meron ng canonized work noong 90 AD, no? At ang Yadaim, o sinasabi mo ay 135 AD. Nauna yung council kesa dun sa... No, walang council sa Jamia. Walang Supposed to council be sa nga Jamia, Pastor Dindo. Medyo maingay. Pakipost mo na yung time, maingay. Okay. Pakipost mo na yung time, maingay. Okay. So, ano sa palagay mo ang reason? Bakit 1800? Maingay ho, maingay. Maingay, pakipost mo na yung time, Okay. post mo na yung time. Mr. Moderator. Okay, time pause. Meron tayong 1 minute, 1 second, ano? Paki-mute na lang po. Medyo nawala na yung ingay ngayon, ano? So, i-resume natin. Next question, Pastor Dindo. Okay. So, accept mo na very vital itong issue ito sapagkat dito nakasalalay kung ano ang tamang Biblia, kung merong apocrypha o wala. Accept mo ba yon? Because during that time, no, wala silang tinatawag na apocrypha at hindi nila in-address as apocrypha yung mga deuterocanonical. Gaya nung binasa natin sa Mishnah, ginagalang nila, no, yung mula sa tradition ng 72 elders o yung tinatawag na Septuagint. Mishnah na Okay. mismo na binasa ko kanina. Considering na walang council of last Hamya, question. considering na walang council of Hamya, ano mangyayari sa tinatawag na canonization? Sino magka-canonize na accepted? Canonize ng alin? Be specific, Old Pastor Testament. Dino. Ng Old Testament. Ah, O ang, pinag-usapan ang natin. nagkanon ng Old Testament, Pastor Dindo, Catholic Oh. Church. No? Dahil kung sasabihin mo nagkanon ng Old Testament ang mga Hudyo, lumalabas kung Old Time is Testament ang kinanon nila, meron silang New Testament. Time is up. Yan. Maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang ating cross-examination ng ating rebuttal rounds. Brother Rasha, do you want me to proceed to the final conclusions? Or do you have anything for us? Brother Rasha? Sige. Proceed tayo, no? So, ang ating topic, patutunayan ko na ang Council of Jamnia ay naganap, Ang ating affirmative side is from Born Again Church, si Pastor Dindo, at ang ating negative side is from the Catholic Church, si Brother Nash. Brother Nash, ready ka na for your final 5-minute conclusion? Yes, ready na po, Mr. Moderator. Sige, just whenever you're ready, your time will start. Okay, maraming salamat po. Binasa ko yung kabuuan ng Yadaim kanina. Wala ako nabasang 39 books. Tinatanong ko siya kung merong nabasang 39 books. Sabi niya, oo. Pero binasa ko yung kabuuan sa presentation ko. That is the whole chapter ng Yadaim. Maikli lang ang chapter ng Yadaim. Pag binasa mo yan, and it is available sa internet dahil ang mga Jew nagbabasa rin sa internet. So, makikita natin, according do sa stand ni Pastor Dindo, hindi talaga nag-exist ang Council of Jamnia. It's just only a myth. Bakit? Kasi kung nag-exist yan, ang nakalagay dito, according to Encyclopedia of Judaica, volume 6, page 1147, na ang Jew from Utopia o Utopian Jews, hindi at iba ang kanilang canon, when it comes sa Palestinian Jew. Until this day. Ibig sabihin, walang naganap na council sa Jamnia. Ibig sabihin ng council kasi lahat ng mga sekta ng mga Hudyo ay iisa ang paniniwalaan.
Pero, makita mo rito, no, na yung utopian Jew, hindi gumagamit ng tinatawag na Talmud, no? O yung Talmud na Babylonian Talmud. No, iba ang canon nila, no? Compared doon sa Palestinian Jew. So, yan ang problema ni Pastor Dinto, na kaya ang mga scholars, they do believe that there's no council in behalf ng iba't ibang mga sekta dahil walang nakagawa noon. Na pinipilit ni Pastor Dinto na merong council dahil bakit? Masisira siya sa Katoliko. Yun lang naman ang totoo nun eh. No, basta hindi mangyari yun, basta hindi mangyari ang Katoliko, tapos na tayo, no? So kumapit na tayo sa basta, no? Malinaw po. Naglatag ako ng mga reference, no? Kompleto reference ko, sabi niya hindi niya alam. Marami siyang hindi alam, no? Na ngayon lang niya nalaman. No, naka-record po tayo, malinaw po dito. No, ngayon lang niya nalaman. No? Oh. So, binasa natin yung Mishnah na pinapitan ni Henry Grace na pinagkunan o pinanggalingan ng youth ng Jamia na council, no? Na si Henry Grace bumasa lang ng Mishnah Yadayim, kinanon na raw ang kabuuan ng ano. Kaya naalarma ang mga scholars nung nalaman nilang gano'n ang ginawa ni Grace at ni Ryle. No, si Ryle kasi nag-translate, kumalat. So, syempre, nag-check out sila kung, let's find out kung totoo to o hindi. O they found out na hindi to totoo. That's why they abandoned the myth of the Council of Jamia. No? Abandon na yan. Even basahin niyo ang ginagamit niyang Wikipedia. Sinasabi sa Wikipedia yan. It's just only a theory. No? Ibig sabihin, hindi yan concluded. No? Theory pa lang yan. Bakit? Kasi walang mga evidence eh. Walang mga hard evidence. Kasi hindi niya rin alam kung paano i-compute yung age ni Akiba. Doon lang, example lang sa age ni Akiba eh. 50 AD, si Akiba pinanganak. 90 AD, nagkaroon ng Council of Jamia. 50, di ba? Plus 90, that's 40 years. So, 40 years old si Akiba during that time na nagkaroon ng Council of Jamia na sinasabi niya. Ngayon, kung 40 years old pa lang si Akiba noon, hindi pa siya rabay. 75 years old na si Akiba noon naging rabay. Paano mo sasabihin na etong nangyari Council of Jamia rabay na doon sa 90 CE. Rabay na siya ron. Estudyante pa lang siya noon. Nag-aaral pa lang siya, hindi pa siya rabay. So, doon pa lang, makikita mo na sali-saliwa na yung mga aral ni Pastor Dindo when it comes to Council of Jamnia. Dahil ayaw niyang tanggapin na wala talagang council doon. Dahil ang mangyayari niyan, no, yung Deuterocanonical, magiging totoo, yes, ginagamit na ng mga Hudyo yan eh. No? Ginamit nga ng SNS yan. Don't tell me hindi ginamit ng SNS yan. Diba? So, ibig sabihin, ang mga Jew, gumagamit ng canonical. Okay. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Diyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative standard. Other National of the RCC. Ngayon, dadako tayo sa 5 minutes final conclusion ng ating affirmative. Si Brother Pastor Dindo ng Born Again Church. Pastor Dindo, whenever you're ready, you have 5 minutes. Yes, ready. All right, go ahead. Alam mo, Brother Nash, hindi mo alam yung ating topic, ano? Na pinatunayan mo na myth lang yung tinatawag. Wait lang, Mr. Moderator, iwas po tayo sa direct attack. Yes, sir. Okay, time pause. Final ko to. Kay lang yung time ko. Sige, Pastor. Sige, final conclusion na po tayo. Conclusion ko. I-resolve ko na po. Kaya nga 4 minutes, 46 seconds. Hindi alam ng kapatid natin yung topic namin. Pinatunayan niya na myth, pinatunayan ko na nag-exist. Kasi inamin niya rito, no? Na ang kanyang yung Mishnah, no, yung Yadaim.
Binasa ko na ang Mishnah Yadaim, ang sabi rito, study by repetition, first major collection of Jewish oral tradition. Nangahulugan, kung Yadaim na binasa niya, na ay talagang hindi yun evidence na myth. Kung hindi, evidence yun na tradition. Pero hindi niya alam yung aming aming pinag-uusapan. Kaya nga tinatanong ko. Tapos sinabi niya, binanggit niya, tsuri lang yan. Ngayon, nangahulugan kung tsuri, hindi ito myth. Iba ang tsuri, iba ang tradition, at iba ang myth. So wala siya napatunayan dito. Dito nga, in-accept niya na merong Hamya Nangangulugan din myth, yung province of Hamya, na reality raw. Therefore, pati si Akiba ay present din, hindi myth. Kasi kung myth, walang totoo doon. Hindi totoo yung province of Hamya, hindi totoo Akiba. Therefore, kung may Hamya at Akiba, reality, there was a council of Hamya. Kaya hindi myth yun. Siya na umamin na, yan, na theory daw yun. Pero yung source niya, Yadaim, tradition. So, it's not a myth. Dito sa akin, pinatunayan ko, the Council of Hamya, may existence, historical evidence. Binasa ko yan. Yung Palestinian canon. Ganon din, may evidence ako. Si Gretsch, si Stephen, at si Wright, at marami pa, na 18th century nga ito At pinasa niya yung Mishnah. At according to the Mishnah, sabing gano'n ni Gretsch, ando doon na meron Council of Hamya. Kahit pasahin niya yung Yadaim, hindi niya naman na yung tunay na mas magaling sa kanya, si Gretsch, kaysa sa kanya na nabasa yung Yadaim. Kasi ang ni Gretsch dito, 1871, ginamit niya rin yung Mishnah. Kaya dito makita natin bakit 1800 pagkatapos 19th century lang, 1960 lang, meron mga refutation. Ano ibig sabihin ito? Anong reason? Refute nila yon? Ba't ganun lang katagal after 100 years? Meron nakatagong reason dyan. Hindi myth. Ibig sabihin, totoo yung Council of Hamya. Yung nga, niya nga yun tinanong ko, paano kung walang Council of Hamya? Ibig sabihin, Catholic daw. Doon rin kami pumunta. Yun lang para ang reason talaga nakatago. Sabihin niya, na Catholic ang nagano nito sa Council of Trent. Yan, nag-canonize. Ang totoo, ginagamit daw ng Jewish. Ibig sabihin, wala naman sa Tanakh yun sa Jewish Bible Hebrew Bible, tinanggal nila yan. Wala, hindi kasama yung Deuterocanonico. Kaya nga, dahil yun ang ginamit ng na Bible ng Protestant naman, dahil wala nga yan. Okay, ando doon yan sa tinatawag na na Septuagint version. Kasi yung king doon, si Peli, ay nagpagawa siya sa 72 elders for 72 days. Kaya kung titingnan natin dito, myth, hindi yon myth, wala siya napatunayan. Pinatunayan niya na tradition o kaya theory, but it is not myth. Kaya ako pinatunayan ko reality kasi totoo may Hamya, totoo may Akiba. Totoo lahat yun. Ang myth, walang ibig sabihin. Kapag tinatawag na lang, kwentong bayan lang, myth, walang totoo ron. Walang totoong place, walang totoong tao. Kaya dito makita natin na totoong merong Council of Hamya. Hindi myth ito, nakatulad ni ni sinabi ni Nash. Bakit ni-refute ito? Kasi merong reason. May underlying reason. At sinabi na underlying reason para mapunta naman uli sa Catholic, Roman Catholic, ang authority ng canonization. Ang totoo, canonized na yan Hindi naman Roman Catholic yung canonized Once it was written as Word of God, it's already canonized. Time is up. Thank you. Okay. Yan. Bro Noel, Mr. Moderator, Yes. meron lang sana akong request sa mga nakikinig. Yes, sir. Sa mga nakikinig dito ngayon, nandito sa GC ngayon, nandito sa Opo. room. Ang request ko lang,
pwede ba silang magbigay ng score sa amin ni Pastor Dindo? Pwede. Ako magtatanong I-close ko ako lang. kay Pastor Dindo. I-close ko lang yung Wala yung yata debate born again natin. dito eh. Sandali lang. Hindi. Siyempre, wag yung Katoliko. Hindi Katoliko magbibigay ng Sige. score. I-close ko lang yung Yung debate natin, no? Okay, sige, salamat. Salamat mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating napakagandang debate na ang tema ay patutunayan ko na ang Council of Jamnia ay naganap. So, maraming salamat sa inyo at bibigyan ko kayo na tagwa 1 minute para magpasalamat sa mga nanood sa atin sa live natin dito sa room tsaka sa isa't isa. Brother Nas, you have 1 minute, bro. Okay, maraming salamat sa mga nakikinig dito. Maraming salamat kay Pastor Dindo na walang sawa, no? Na taga-subaybay. Si Love Jar. Di, kaibigan ko yan si Pastor Dindo, no? Sa mga nakikinig po, humingi ako ng isang favor kung pwede, ma-iskuran nyo kaming dalawa ni Pastor Dindo, no? So, kung ano yung sa palagay nyo na sino yung nagsasabi ng tama at totoo. Yan. So, maraming salamat. Pastor Dindo, thank you. Yan. Maraming salamat, Brother Nas. Pastor Dindo, you have 1 minute para magpasalamat sa mga nanood sa inyo at nakinig. 1 minute. Yes, unang-una, no, salamat sa ating Panginoon, no, sa Diyos na siya lang nakaalam ng katotohanan. At ngayon, naipakita kung ano yung tunay na nangyari sa Council of Jamnia. Kaya salamat sa DevCon, ganoon din kay Brother Noel, at ganoon din sa lahat ng mga naririto sa ating forum. Kahit na gabi na, dyan pa rin kayo. Sa mga nag-comment at maraming salamat sapagkat ginagamit itong DevCon maunawaan natin talaga kung ano ang banal na kasulatan at makita natin kung ano yung talagang katotohanan. Thank you at God bless you. At sana, hindi ko alam kung yung score ay karapat-dapat kami. No? Sa akin, 0 siguro ang score ko eh. No? Parang estudyante kami rito, nabibigyan ng rating. May iba lang ba yung Okay. So, Bro Noel, pwede mo ba tanungin yung mga nakikinig? Sige. Pwede ako magtanong. Ano yung pwede lang score? Okay, bago magtanong, mag-i-scorean daw muna. Sino yung magtatanong? Ikaw na, bro. Muna. Si Brother Melchor. Ano yung score mo? Wag hindi ako nag-i-score dyan. Kasi Sige. sabihin, Sino Katoliko tatanungin mo, ako, Katoliko brother? sila. Siyempre, Yung si mga na hindi Pastor. dito na hindi Si Pastor Katoliko. Rosendo, kaibigan ko matalik yan. Yan ang tatanungin ko. Brother Rashid, tuloy pa ba yung live natin o okay na tayo? Sige, Ayaw tanong, ko na, brother. sayang. Scoring mo na sana bago mo yun. Anyway, sige ko ano. Sige. Okay lang ba sa yan, Pastor Dindo, kung magtatanungin natin yung mga nakikinig? Kung wala anong score namang natin? problema, Brother Nas. Kung yan ang desire mo, okay lang sa akin. Para makita natin kung naiintindihan ng mga nakikinig yung mga nilatag natin. Okay. Oo. Okay. Pwede na ba ako magtanong mamaya? Pwede, bro. Isa-isahin natin. Yung nasa dito, Okay, Fernando Brother Camacho, Rashid, take over ka na ha. Take over ka na. magsascore ka ba, bro? Ako hindi na ako kasi moderator ako eh. Ako, ayoko, Katoliko ako. As an RCC kasi, ang stand namin niya, myth. Kasi wala talagang kaya hindi na ako mag-score. Yung nandito na hindi Catholic at born again. Suscore ba si Fernando? Mula sa Adventist po, negative. Negative. Si, No comment. Rosendo, bawal to, Rosendo Jun. Si Susan, Anak niya yata yan, yung junior na yan, Rosendo. score ba si Susan? Katoliko ako, pwede Ay, ba? Catholic ka. Ayan. Wag. Wag. Si Pastor Eric,
score ka bro? Objective score. Ako, masabi ko, hindi ko na pikinggan ng buo. Hindi ko na umpisahan. At paalis-alis din ako. Ano na lang, Tay? Oo, Tay na lang. Sultan, Maganda, score maganda. ka. Oo. Ito yung score mo. Ah. Dalawa. Dito 14. kay Nas. Ako, score ko 14. Umi-score ako ng 14. Okay, si Bro Ali. Kay Condition, brother bro. Nas daw, si brother. Sa akin, Score ka, 14 tsaka piso. 14 tsaka piso. Marami rito niyan sa amin. Pag nagtatanong, i-score ka, 14 piso. Ibang score naman yan. Bro, salvation. Magsuscore ka ba daw, bro? Siguro lagyan natin ng 1 out of 10 dapat.